First day of school. Nakakabagot. Walang sumipot na proof sa iba naming subject kaya umuwi na lang kami ng maaga. Pero sabi ni Vice, maunan na daw ako umuwi. May dadaanan pa daw siya. Bahala nga siya. Siguro nag-text ulit si Bella na mag-meet sila. Bahala nga siya. Ayoko na mag-usisa. Sasakit lang ang dibdib ko. Tsaka isa pa, maglilipat pa ako ng mga gamit ko sa kabilang boarding house. Buti na lang bakante yung boarding house ni Mika at Dawn. Bed space yun kaya madami kami sa kwarto. As okay na din sa akin yun para hindi ako maboard. Oh Jackie, kailan mo babalak lumipat nang matulungan ka namin ni Mika? Bukas na siguro Dawn. Gusto ko na magpahinga, hangover pa ako sa biyahe. Oo, sige, basta. Text ka lang ah. Okay, salamat friend. Dahil wala namang mga proof namin, maaga kami nagsuuwian. Pinauna ko na si Jackie kasi may importante akong dadaanan. Uy, tol, what's up? Tapadaan tayo ah. Mukhang may dinadala yata. Sabi ng titibo-tibo kong kinakapatid. Ninong ko ang tatay ni Ann na si Ninong Kim. Tagal-tagal rin hindi ako nakakadaan di kina Ninong. Bisibisihan kasi ang paid ko lagi. Kahit kailan talaga Ann, madungis ka pa din. Biro ko sa kanya. Ano kasi, tumutulong ito minsan sa talyer ni Ninong. Ang galing na mekaniko kaya tong kinakapatid ko. Kaya niya ang mga gawaing lalaki. Kaya tula sa katawan kasi payat ito at puti. Naku, wala akong match sa lakas niya. Grabe ka magsalita tol, palibasa may kulon ka. Tol, papasukan mo naman muna ako. Baka naman may pandesal ka dyan. Kahit muna tol, tsuks na ako dyan. Hype naman to. Wala muna tol, stonebird na lang tol. Ganito talaga kami magulitan yan. Minsan ka nagbibiroan kami dalawa na kung pwede lang kami mag-swap na lang ng mga katawan. Total, babae naman ako at siya ay nilalaki. Mga kalokohan namin minsan talaga out of the world. Na makapasok ako sa loob, nadatan ko si Ninong Kim na hawak-hawak ang isang kulay dilaw na ahas. Oo, Toy. Andiyan ka na pala eh. Halika dito. Pakikilala kita sa bago naming alaga ni Ann. Diyos ko naman po, Ninong. Sa dinami-rami naman po pwede maging pet. Bakit naman po ahas, Ninong? Magmamano sana ako sa inyo, kaso takot ako dyan sa hinahawakan nyo. Ninong naman. Ano ka ba tol? Ang cute-cute kaya niyang si Bruno. Wakan mo tol. Nakuan, uuwi na lang ako. Silid mo naman muna yung si Bruno sa kulungan niya, anak. Kawawa naman ito kinakapatid mo. Buti na lang, inilayo na ni Ann ang ahas. Nakakapanindig balahibo talaga. Buti naman napadalaw ka. Tagal mo hindi napadaan dito ah. Tsaka, ba't pala hindi mo kasama si Jackie ngayon? Pagtataka ni Ninong, lagi kasi kami magkasama ni Jackie sa tuwing nagpupunta ako dito. Naku Ninong, pagod kasi si Jackie sa biyahe namin kahapon kaya hindi ko na sinama. Pero ang totoo, hindi naman talaga alam ni Jackie na papunta ako dito. Bigla ko lang kasi na-miss to si Ann, Ninong. Tol, mapagbiro ka talaga. Alam kong may problema ka no, kaya ka nandito. Ano na naman ba yan tol? Lalaki na naman ba yan? Baliw ka talaga, tol. O sige, maiwan ko muna kayong dalawa. Titinan ko lang ang talyer. Palaan, anak. Kayo na bahala maghanap ng mga kain sa refa. Pakainin mo yung kinakapatid mo. Okay po tay. Sige po Ninong. Naghanda muna ng snacks namin si Ann bago kami nagkamustahan.
Doon kami sa kusina nila nagtsikahan. Kinuwento ko kay Ann lahat ng mga nararamdaman kong kaguluhan sa isip at sa puso ko. Alam mo kasi na kahit loko-loko tong kinakapatid ko, mapagkakatiwalaan ko siya at maiintindihan niya ako. Minsan na din kasi siyang nagmahal ng lalaki. Kaso lang, hindi siya sineryoso ng boy na yon. Kung kaya imbis na maging ganap siyang babae, ay tuluyan na siyang naging tibo. Kwento niya sa akin noong first time tumibok ang puso niya sa isang lalaki. Talagang binuhos niya lahat ng love na kaya niyang ibigay. Ngunit isang araw, nakita niyang may kasamang ibang babae si Vong at naghaharutan. Ang masakit pa dun, itinanggi siyang girlfriend siya nito. Kinaya siya ng lalaki. Kasi, sino ba naman magkakagusto sa isang tulad niyang trying hard na maging simpleng babae? Sobrang nasaktan si Ann sa mga nangyari. Gumuho ang mundo niya. Pakiramdam niya, walang natira sa kanya sa mga panahon yun. Sa totoo lang, hindi ko pa nakikita ang Vong na yan. Kahit pictures wala. Sinunong na daw lahat ni Ann. Kahit anino nito, ayaw na niyang makita. Sabi ko nga sa kanya noon, pagkatapos kong malaman ang past niya, pag nagtagpo ang landas na ulit ni Vong, sabihin niya sa akin, para mapasalvage na namin. Sa mga pinagdaanan ni Ann, alam kong matutulungan niya akong alamin ang kalituhan sa puso ko. Siya lang ang alam kong tao na malalapitan ko sa mga panahong ito. Hinilabas ko lahat ng kaguluhan sa isip ko kay Ann. Buti na lang, seryoso itong kausap kapag seryosohan ang usapan. Mahirap yung pinagdadaanan mong yan, tol, Parang nakaka-relate tuloy ako sa'yo, Hayop naman, Ba't mo naman sa akin ito sinasabi? Pinapaalaman mo ng Pasko, tol. Bad trip naman, Tol naman, kailangan kong tulong mo. Kailangan kong malaman ang mga signs kong love na ba itong nararamdaman ko or what. Naranasan mo to, diba? Please. Clueless ako. Masyado sa feelings meron ako ngayon, tol. Kaya nga ikaw nilapitan ko eh. Please. Tol naman, drama ka naman agad eh. Sana naman nag-text ka bago ka na pumunta dito, tol. Nakapag-warm up sana ako. Alam mo naman, grabe pinagdaanan ko sa ex kong yun, tol. Kaya nga sa'yo ako pumunta kasi alam ko expert ka dito. Okay, sige ganito. Nalilito ka ba? Uy, Tumitibok ba to? sabi ni Ann habang turo-turo ang dibdib ko. Oo din eh. Hayop, delikado ng lagay mo nito, tol. Kailangan mo nang dalhin sa emergency. Ito naman eh. Niloloko mo ba ako? Seryoso ko kaya? Ano ka ba, tol? Serious ako. Disgrasya yung nararamdaman mo, tol, kasi alam mo, ganito lang yan eh. Masasaktan ka nang hindi mo sinasadya. Kailangan mong ipag-isipan ng pagkarami-raming beses bago mo ipagpatuloy yung nararamdaman mo kay Jackie. Ha? Parang ang labo pa rin tol. Kailangan mo munang alamin sa sarili mo, tol, kung totoo ba talaga yung nararamdaman mo kay Jackie. Bago ka magdesisyon, gets mo na? Paano ko naman malalaman? Kusa mo yung mararamdaman, tol. At ikaw lang ang makakaalam nun. At isa pa, baka naman kasi love na talagang nararamdaman mo. Hindi mo lang maamin-amin sa sarili mo. Tama ako, no? Sus, kitang-kita sa mga mata mo eh. Ligawan na natin si Jackie. Huwag mo nang patagalin, diba sabi mo, may maniligaw siya? Nako, pag ikaw na unahan, tol, sayang talaga. So,
kailangan ko na mag-transform? Ganun ba? Bakit hindi? Pag-iisipan ko muna, tol. Ayokong magaya sa iyong sawi, no? Padalos-dalos ka kasi dati. Tol, time is gold. Bahala ka. Di bali nang masaktan, at least, lumaban ka. Humuhugot tayo ah. Sige, tagay muna ng juice, tol. Biro ko sa kanya. Sabay abot tayo isang basong juice. Ang tagal naman ni Vice. Gutom na ako eh. Kaya nauna na akong kumain. Kanina pa ako hintay ng hintay sa kanya eh. Natapos ko na dinigpitin ang mga gamit ko. Ay nako, lilipat na nga ako bukas. Dapat kahit ngayong last day namin, magkasama matulog. Makapag-banding naman kaming dalawa. Siguro, masayang masaya ito ngayon kasama si Bella. Sumakit bigla ang dibdib ko. Nakaramdam ako ng kirot. Buti pa si Bella. Binigyan niya ng time samantalang ako. Bahala nga siya.